Ano-ano ang mga basic, polite, and respectful gestures na dapat nating alam? Yan ang ibabahagi sa atin ni Talk Shop CEO. Please welcome to the program sa Serbisyong Bayanihan, Coach Sheila Viesca. Good afternoon, Coach. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw. Good afternoon, Miss Annie. Nice to see you. Sir Manny. Nice to see you also. Good to be back. Coach, thank you so much. Long time no see. Yan, salamat. Nice to see you back on air, live dito sa Serbisyong Bayanihan sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ni Attorney Dot. I am with Manuel Recuenco. Okay, Coach, ang first question ay manggagaling kay Manuel. Manuel, sige, ano yung gusto mong itanong dito kay Coach Sheila po? Thank you. Opo, na-miss natin si Coach Sheila kasi ginagas natin umpay sa Radyo La Verdad sa student hour before, kung naalala ni It's good to be back Sheila. home. Habang yun, napakarami na natutuhan. Pero ito po ang pag-uusapan natin ngayon, Coach Sheila. First and foremost, ano po ba ang tinatawag na social grace? Nako, napakagandang topic nito, Sir Manny. Social graces, kaakibat niyan yung mga good manners. Ito yung mga guiding principles, yung mga tinuturo sa atin, bata pa lang tayo. Nandiyan din yung mga etiquette. Ito yung mga conventions or rules depending on where we are. So kung nasa trabaho ka, nasa lugar na pampubliko, nasa isang bahay, and they are guided of course by good manners. Kaya nasa isang umbrella lang yan lahat. Kung paano ka makisalamuha at ano yung dapat mong gawin based on who you are and as expected by the people you're dealing with. Oh, mahirap kasi yan, di ba po? Tayo nasa sibilisadong sosyudad, pagkatapos ngayon, yung manners mo naman ay hindi aplikable, abay talaga naman. Magkikreate ng problema yan, di ba po? Okay, Coach Sheila, di ba po, Coach? Okay, let's go to the two things under social graces. Ano nga ba yan? Ano ba yung manners? Ano ba yung etiquette na dapat matutunan ng ating mga nanonood at nakikinig? Ano po? At ano ang pagkakaiba nito doon sa dalawa po? Thank you po. Okay. Salamat. Miss Annie, pag sinabi natin good manners, ito yung expectations na natutunan mo nung bata ka pa lang. Kaya nga naririnig natin, hindi napalaki ng tama or napalaki ng tama. Kasi parang ito yung mga automatic norms na pag nakikisalamuha ka sa tao, lumaki ka sa isang bahay, may engagement ka with particular groups of people, alam mo kung paano i-conduct ang sarili. Alam mo kung paano ka makikisama. At sa Tagalog, pakikipagkapwa-tao, alam mo rin kung paano ka i-judge. It's unfair, pero that's the reality. We are judged by how we act, by what we say, and how we relate with other people. So kung nasa isip lang yan, kung nasa puso at hindi mo kayang ipakita, as far as others are concerned, parang wala. So kaya ang good manners, articulated competencies. Ngayon pag dumating naman tayo sa etiquette, ito hindi mo automatically alam. Kasi conventions to na dictated ng culture o kaya nung practice ng isang grupo or policies ng organization. Kaya dito rin pumapasok yung mga protocols, business protocols. For instance, business etiquette, business protocol, pwede natin sabihin sa handshake. Hindi naman lahat automatic pag nag-handshake. Hindi nila kailangan durugin yung kamay ng isang tao. At hindi rin dapat masyadong malamya. Kailangan tamang-tama lang. Ang pagkakonduct natin ng sarili when it comes to being respectful, being sensible, hindi lahat pwede mong itanong or hindi lahat pwede mong sabihin, pwedeng mag-fall yan sa good manners. Bakit? Kasi kahit hindi ka nasabihan or hindi mo natutunan bilang isang tao, bilang isang human being, having common sense, naoobserbahan mo na ito yung maganda para dun sa lipunan, sa kinatatayuan mo, at sa impresyon ng ibang tao. Mm-hmm.
So, hindi mo dudurugin yung kamay. Pakikipag-handshake mo, Kamay. Manuel. Oo nga. Diba? Pero may tanong ako dun eh. Ma'am Annie, may tanong po ako dun kay Coach Sheila. Paano ang Kasi talaga, ako naman kasi, hindi na, lalo na ako nung nagpandemya, hindi ako basta-basta nakikipagkamay. Parang suplado ang dating sa iba. Pero alam naman ng lahat yan. Pero ano bang tama, Coach, kung halimbawa kakikilala mo pa lang, tama, kasi minsan may kakilala pa lang, minsan nagsishake hands na kami kung pareho naman lalaki o kaya ay nag-meet na kayo sa ibang lugar. Ano bang tama kapag yun lang ang pagkakataong pagkikita ninyo? Okay lang ba ang shake hands or kwentuhan na lang muna, Coach Sheila? Well, magandang topic yan kasi tama ka, Sir Manny, during the pandemic, good manners dictated na hindi ka lang biglang mag-handshake. Nawala yan. Kasi ingat tayo. Ngayon, balik na naman na ang good manners, as soon as may mag-offer sa'yo ng kanilang kamay, tatanggapin. At pag ikaw naman ang mag-o-offer ng kamay, kailangan maayos. Yung bang parang hindi naman nagulantang yung kausap mo. It's a Western practice. However, it has become a part of many cultures. And given that it's Western in orientation, ang prerogative kung sino magbibigay muna ng kamay, yung babae. At lagi, kanan. Kasi traditionally, ang kanang kamay, mabuti, malinis, ang right-hand man, kumbaga. So, yun yung etiquette, kanan ang ibibigay mo. Pero good manners, pag nag-extend ka ng kamay, kailangan tatanggapin ng isa. Pag may nag-extend sa'yo, kailangan tatanggapin mo. Now, another aspect of the handshake, yung etiquette din, business protocol or etiquette. Pag ikaw ang ini-interview, huwag kang masyadong mapanguna. Hintayin mo yung interviewer na mag-extend ng kamay sa'yo. Ganun din, kung pinatawag ka ng superior mo, ng boss mo, lalo na kung papagalitan ka, huwag kang mag-handshake muna. Hintayin mo na siya ang magbigay. And if that person in the position of power did not extend his or her hand, edi huwag kang mag-extend. Pero kung pareho naman kayo, o ikaw yung nakakataas, or ikaw yung babae, yung isa lalaki, pareho naman designation nyo, or it's a social setting, by all means, extend your hand. Okay, so that's etiquette, mga kasambahay. Practice sa Western world, pero dito sa Pilipinas, ay praktisado na rin sa pakikipag-handshake. Huwag lang dudurugin ang kamay. Ano po? Huwag dudurugin at huwag malamya. Ayan. So, okay. Tungkol dun sa business etiquette, ayan, na-define na natin ano ba yung pagkakaiba ng manners at saka yung etiquette, mga kasambahay. Importante talaga ito eh. Hindi naman tayo nabubuhay na tayo lang, di ba po? Hindi tayo po pwedeng hindi matuto ng mga ganito. Sometimes, pag nakikita natin, di ba, Coach Sheila, yung iba na hindi masyadong refined yung kanilang movement sa isang pagditipon o kaya sa anumang event, talagang makikita mo na, teka muna, mukhang nakalimutan nito yung etiketa. Ayan. Hindi yung etiketa ng pantalon. Yung kanyang yung business etiquettes or whatever. So, let's talk about the business etiquette, Coach Sheila. Ano po yung mga dapat matutunan dito? Sige nga po. So, tama ka, Annie. Dahil nakikisalamuha tayo sa tao, may expectations ang lipunan. Depending on who we are at ano yung nire-represent natin. And usually, it's based on what we do or kung sino yung mga nagpapunta sa atin dun sa meeting. So, pag may meeting kang pupuntahan, alamin mo, unang-una, kung bakit ka nandun. At bakit nangyayari yung meeting. Para handa ka. Kasi hindi ka pupunta sa digmaan na wala kang bala. At dapat tama yung bala mo. Diba? Kasi kung hindi ka prepared at may mga tinanong, it will not reflect well. And it's, as in most cases, when we talk about good manners, etiquette,
hindi to para maligaya yung mga tao, which is something that naturally happens. It's about you showing respect for others. Kasi sa lipunan, talagang it's about pakikisalamuha, pakikisama. Hindi natin tinitake for granted na may iba-ibang opinion. Pero at the very least, yung mga kausap mo, maganda yung impression sa'yo. Otherwise, baliwala yung pagpunta mo dun sa meeting. And of course, as most meetings are held, in a certain place, alam mo kung paano ka makakarating doon, ilang oras, kasi pag sinabi mong traffic, traffic naman, congested naman palagi. So you have to be in the meeting at the very least 15 minutes before it starts. O sige, pwede na nating pagbigyan on time, basta on time. Lalo na pag ikaw ang may kailangan. Nako! Coach Sheila, ang daming nagba-violate dyan. Ano po? Sinasabi nila, yan, American time yan. Palibasa medyo may edad na. On time lagi yan. Sige, mga tipong ganon. Pero hindi, talaga yan naman talaga ang dapat, di ba po? Anong pakiramdam mo na ikaw ipinaghihintay ng 15 minutes, mga tipong ganon, Coach Sheila, magantay ka ng 30 minutes, ayan, okay yan, ha? Mapagbibigyan naman tayo. Ano ba ang tingin mo doon sa mga taong ganon? I would say, Miss Annie, kaakibat ng good manners is assertiveness. Kasi minsan, hiyang-hiya tayo na magsabi na malilate tayo dahil may nangyaring aberya sa kalsada. But good manners dictate, sabihin mo kung ano yung nangyayari sa'yo para mapahupa mo yung taong naghihintay. And since you are the person who needs that meeting to happen, kailangan mas maaga ka. Kasi yung taong sanay na sa pakikipag-meeting, may strong leadership skills, alam nila na dapat maaga sila dun. Dahil kailangan nilang mag-prepare mentally, emotionally, kung ano yung seating arrangement. Siyempre, kung hindi mo naman nagawa yun, naubusan ka ng battery, o diba, yung hindi mo na talaga kinayang tumawag, at least apologize. Do not discount that elephant in the room. Kumbaga, alam mo na nga na late ka, 30 minutes na naghintay, parang wala lang, no? Ginoke time mo lang. So, as an underlying principle guiding our behavior, good manners, kailangan kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, wag mo rin gawin sa iba. Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo rin sa iba. At i-level up mo pa. Hindi sa lahat ng pagkakataon magagawa ng tao yung expectations mo. Kung ikaw naman ang naagrabyado or ikaw ang na-offend, maging maunawain. Expand your sense of compassion. Pero kung alam mo kahit konti lang, merong na-offend sa'yo dahil late ka or may nasabi kang mali, then apologize. Put yourself in the shoes of that person. Ayan, ha? Learn to apologize. Huwag mong i-dino-joke, ha? O, sige. Okay. Anong susunod mong tanong? Diba, yes. Coach Sheila? O, sige. Anong gusto mong itanong kay Coach Sheila, Manuel? Go ahead, please. Thank you. Mamani, ako naman kasi, di ba, yung may mga nagpapa-meeting, doon naman sa mga nagpatawag ng meeting. Kasi, meron kasi nagpapatawag ng meeting, hawak yung cellphone. Pag nandun na sa meeting, hindi naman 100% na kinakausap niya talaga yung mga ka-meeting niya, no? At sabi nga doon sa isang study, yun daw talagang nakikipag-meeting ka at may hawak ang cellphone, talagang hindi 100% nakikipag-usap ka dun sa ka-meeting mo. So ano naman dapat ugali, Coach Sheila, dun sa mga nagpatawag ng meeting? Kasi nagpatawag siya ng meeting, tapos pagdating mo dun sa office niya, nag-juice siya, tapos di ka naman binigyan. Parang gano'n. So, ano naman ang dapat na ugali nung nagpatawag na meeting sa inabala mong tao? Well, maganda ring tanong yan. Kasi usually yung mga nagpapatawag ng meeting, sila yung mga busy, sunod-sunod, yung mga meeting sila. So, tama ka, kung nagpatawag ka ng meeting na merienda time or lunch time, alamin mo kung magla-lunch or magmimerienda doon yung tao para may nakahanda ka na. Lalo na kung nanggaling sa malayo, magpa-soft drinks ka naman, magpa-coffee ka. Ngayon,
alamin mo rin kung saan ang galing, kung kumusta na, para may icebreaker. Hindi agad-agad yung talk points na. Parang kailangan konting buwelo. Paupuin mo muna, kumustahin mo, make it light, and make yourself likable, kasi mas magiging open yung ka-meeting mo sa kung ano mang i-deliver mo, kung ano man yung mensahe mo, kung maayos yung pakiramdam nila, comfortable sila dun sa meeting setup. Then, especially if marami kang inimbitahan, make sure that participation happens. Engage those who are attending in discussions. Kung kailangan mo ng opinion nila, huwag ka lang magdikta. Be able to ask open-ended questions. At alamin mo kung anong oras ang nakaset para sa meeting. Usually, meetings that happen regularly, mga 15 minutes, 20 minutes, okay na yan. Kung may kasamang brainstorming, 30 minutes to 45 minutes. Pero alam dapat ng mga ka-meeting kung hanggang anong oras at kung sino yung mga a-attend. Also, as the one organizing or facilitating the meeting, meron kang certain presence na ipinoproject. That presence that communicates authority, credibility, alam mo yung agenda, you are there to welcome them. So, wag namang mukhang kagigising mo pa lang or nakapambahay ka. You don't need to overdress, but you dress the part of that person in the position of power or authority. Then, respect, of course. Yung good manners, hindi mawawala yan. Hindi porke ikaw yung nagpatawag, ikaw na lang yung nagsasalita. Makinig ka rin sa opinion ng ibang tao, lalo na kung yun yung role nila. If that's what the meeting is about. Then ultimately, what many take for granted, yung pre-meeting. Bago mag-meeting, alam mo na kung sino yung mga pupunta, alam mo na possibly kung ano yung magiging opinion nila, at alam nila somehow kung ano yung mangyayari, ano yung direction ng meeting. And that's something that's possible if you reach out to them first, either via phone call or via email, para walang gulatan during the meeting itself. Okay. That's very good. Okay, mga kasambahay, ito yung susunod na tanong ko naman kay Coach Sheila Manuel. Doon sa mga nais magpa-coach po, sa inyo, doktora ako ng doktora kanina, paano po? Coach Sheila. Para kasi doktor si Ma'am Sheila, parang doktora kasi. Palibhasa, most of the time, mga doctors kausap natin. Okay, Coach Sheila, sa mga nais na magpa-coach sa inyo, saan ba kayo maaaring makontak po? Saan kayo pwedeng makontak at magpa-coach sa inyo? Alay, mahal ba yun? Kapag kayo po ang magtuturo, Coach? Sige po. Ako, kayang-kaya yan. So, when it comes to coaching, they can reach out to us, Miss Annie, Sir Manuel, sa Talk Shop or pwede rin sa UNTV. What we normally do is initially yung mga personality profiling, behavioral profiling, para alam namin yung pinagdadaanan ng tao or ng grupo. Kasi iba-iba eh. Sometimes we are approached for life coaching, may kasama naman palang requirement nila yung career planning. O minsan naman career coaching, pero may mga issues when it comes to whatever they're going through. And we use a holistic approach kasi it's all about the entire person. Sabi nga ni Gandhi, integrity is this. If one area of your life is a fail or is suffering, then you cannot excel in all the others. So kailangan lahat makikita natin as we focus on that area where you want to be coached. So they can call us at 0917-877-5588 or 0917-790-5588, talkshop.ph, or on LinkedIn, Talkshop Consultancy. They can also reach us on Facebook. My account is Sheila Viesca. So just send us a message and we will respond to you and we will conduct the assessment para malaman natin how we can be more targeted in our coaching arrangements, whether for individuals or groups. Okay. Coach Sheila, we're very happy. We're very great, thankful dahil sa kabila ng pagiging busy nyo po, napagbigyan nyo kami na maging panauhin namin kayo ngayong hapon.
Thank you so much. Si Manuel, maaring i-line up ka rin sa ikonsulta mo. Ayan. Coach Sheila? You know. Ako, maraming salamat, Miss Annie and Sir Manuel. Always a pleasure to be on UNTV. Napaka-light ng feeling. And when it comes to good manners and etiquette, alam nyo talaga ang inyong ginagawa. Lalo na when it comes to pagtulong sa kapwa at making them feel comfortable sharing their life with you. Once again, Manuel, pasalamatan natin si Coach Sheila Viesca. Maraming salamat, Coach Sheila Viesca. Siya po ang CEO ng Talk Shop. Thank you, Coach Sheila. Magandang hapon po. Maraming salamat po at magandang hapon.